What's up mga ka-farming sa ating mga kababoy dyan. Update ko ng ating mga alaga. Ayan, nagtayo sila kasi katatapos lang nilang kumain. And as of now, morning meal. So okay naman po sila. Kumain pa rin. At pinakain na rin natin ng pigis yung itong mga bake na kasama ng mga ina. Hindi ko pa kasi maiwalay kasi alam naman natin yung sitwasyon ngayon. So, anta-antabay ba? Inaantabayan na natin sila na kahit na medyo tumanda silang kasama ng kanilang Mama Pig. So ayun, si Wana, buntis yun, si Wana, si Dora, sino pa? Ha? Ano dumaan? Delikado. Si Wana, si Dora, si Tobias, si Takaw, si Bait, at ayan si Dora, ang aking Dorok Pig. Ayan. So alam ko po na napakarap na sitwasyon ngayon at talagang maraming nalulungkot, maraming masama ang loob, pero ako ay isa lang po ang sasabihin ko sa inyo: palagi pa rin tayong magpasalamat at tayo habang buhay ay may pag-asa, at may pasalamat po tayo na hindi natin gugustuhin at lalong hindi natin gusto na kung ang salot na sakit ay tumama ay sa tao. So magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Dahil ang mga sakripisyo ay mga nalaga natin. Oo nga po't malungkot, nakakahinayang, gastos, lahat. So may stress tayo. At least habang buhay may pag-asa po tayo. Huwag tayong mawawala ng tiwala at pagpapasalamat pa rin sa Kanya na ganun na lang ang mangyari. So kagaya ko, hindi ko po sinasabi, hindi ako nagmamayabang, hindi ako nagmamagaling, hindi ko lahat din alam. Ang akin lang ay pag-update sa aking mga alaga na still sila naman po ay okay pa rin. So yung point or yung chance ng survival ay, sabi ko nga po, ay kung ipoporsyento ko ay hindi ko na masabi. Basta lagi na lang po ako araw-araw kada umaga lagi pang kapasalamat, nananalig na sana maligtas sila o makasurvive, kasi nasa napaka fatality, napaka brutal ng salot na nanalasa sa ating mga kahayupan, lalo na especially sa mga kababuyan nating alaga. So walang mabisang gamot, even yung mga doktor masyado silang prangka na rin magsabi na kung yun ang tumama ay wala na ho talagang kagamutan. No, meron man natsatsambahan na sadyang nasa iniisip ko niya sa ano na rin ng kababuyan, kung paano niya dadalahin, kakayanin. Ayun, gayon ang akin pong paniniwala. Ang magiging tulong natin sa ating mga alaga ay intindihin pa rin sila, huwag magpanik. Kung sila naman ay still fighting, ay bakit hindi tayo din fighter? Tulungan natin sila, yun ay kasama ng ating pag-iingat. So yun na lang kasi ang maitulong natin sa mga baboy sa sitwasyon ngayon. Hindi tayo dapat maging pabaya, dapat matuto kung ano ang dapat gawin, malaman kung paano agad maaagapan. Yung bang kumaga kaunting ang maitulong natin sa kanila, o napakalaki palang tulong sa kanila na sila ating proteksyonan, ingatan. Kasi anumang oras, ang anumang pwedeng manalasa nga sa kanila ay naandyan. So hindi lang sa time na merong ganitong masyadong malawakang pananalasa. So kahit na yung time lang na may mga nararamdaman ng ating mga hayop, ay kailangan natin silang alagaan, ingatan. Hindi lang sa time na tayo mag-aalala na dahil nandyan na ang malawakang pananalasa. Hindi po. Everyday, araw-araw sila natin proteksyonan sa kanilang daily life, kagaya din natin. So tayo nag-iingat araw-araw, so ganun din po sila. Kaya yun lang po ang ating kayang magawa para sa kanila. So nakakalungkot, sobra din po ako nalulungkot. Alam niyo kung bakit, mga kababoy, ay dahil nga po doon sa Anggibon Bakto Project. So marami akong mga bakto owner na nag-chat sa akin, and malungkot na kwento na sa kabilangan ng gusto natin makatulong, tayo ay nasubok ng panahon at meron pa rin namang nanatiling mga ligtas sa iba't ibang lugar. Ligtas pa rin, at sana nga yung survival rate ay hindi ko rin masabi.
kasi hindi ko na sila maikutan, hindi ko na sila mapasyalan. So iniingatan ko rin po yung aking mga alaga, kaya lagi ko na lang silang kinakausap sa pamamagitan ng social media. So makikita natin doon, nakakausap ko sila, ma-update. So mabibigyan na kaunting kaalaman natin na para matulungan ang ating mga kababuyan, ang ating mga alaga kung paano pagproteksyonan at anong dapat gawin sa araw-araw. At ito pong aking pagbibideo na to ay isang paalala dun sa ating mga kaibigan. Ulitin ko, tayo po magpasalamat pa rin palagi sa Panginoon dahil sabi ko nga po, hindi natin mas lalong gugustuhin kung kagaya ng mga dumaan ng pandemic na sa tao tumama. At least ngayon dapat maging kampante pa rin tayo, magpakasaya o magpasalamat tayo, hindi magpakasaya. Alam ko malungkot kayo eh. Unang-una, kahit naman po ako, una iniisip natin gastos. So yung alaga natin minsan namimiss pa natin, lalo na kung alam niyo lang po ang mga alaga dito, kung sabi ko nga lahat ito may mga pangalan, ay bawat hayop at bumibigay sobrang nakakalungkot, nakakahinayang. Kaya lang po talaga sa panahon ngayon talaga kailangan nating tigasan ng ating kalooban. Hindi tayo kailangan maging malambot, kailangan tayo maging alerto every minute. Ayan, sa bawat araw na lilipas kailangan tayong survival ay mataas ang ating positibong paniniwalang makakaligtas. So ayan lang po mga kababoy, thanks for watching and happy and safe farming.